Mga previous na ng mga videos natin, ang daming nagtatanong o kaya marahil ito ay tinatanong nyo rin. Ako ay matagal na sa native chicken. So ang pinakamalaking tanong dito, may kita ba talaga sa native chicken? At magkano kaya yung aking kinikita sa native chicken? Pero sa ngayon, pangunahan ko kayo na yung ganitong topic supposed to be is confidential na dapat ay hindi dapat sinishare po ito. Pero sa ngalan ng ating pag-vlog at pagbibigay ng tips sa iba kung paano mag-alaga ng mga native chicken, ang pagnegosyo ng native chicken, lalo na tulad sa atin na konti lang, is unpredictable yung kita dito, inconsistent yung kita dito. Kung saan, minsan malaki yung ating kinikita, minsan mababa, minsan malugi ka talaga. Hindi natin maiwasan na malugi kasi hindi naman tayo perfecto na tao. So ngayon, even though confidential itong isi-share ko dapat na mga videos na ito kasi dapat ako lang yung nakakaalam ng ganito. Meron kasi nagtatanong at sasagutin po natin. Dito, meron tayong dalawa na notebook. Ito yung record natin. Ito yung ating business monitoring. Kung saan dito nilalagay natin kung magkano yung ating mga expenses sa ating mga manok. Dito naman na isa, dito natin nilalagay kung magkano talaga yung kinikita natin buwan-buwan sa ating manukan. Gross income at saka yung magkano talaga yung net profit natin buwan-buwan. So ngayon, magbigay ako sa inyo ng example since February ngayon, ika 2 weeks ngayon. So ang ipapakita ko sa inyo na example kung magkano yung kita ko dito. So ngayon, dinala ko talaga ito para mapakita sa inyo. Ngayon, ipapakita ko na lang sa inyo ito. Sa loob ng 2 weeks, ito yung ating kita. Maklaro ba? Ano ba? Maklaro ba? Ha? So sa loob ng 2 weeks na income natin sa ating manukan, yan. Nilagay natin mga month old. Meron pa dito, may nagbenta tayo ng mga fertile eggs. Wala tayong per kilo dito kasi sisi pa lang mabenta na natin. So sa suma total, hanggang 2 weeks kasi 14 days, ay kumikita po tayo ng 20,100 sa pag-aalaga po natin ng native chicken. So yan po yung ating kita. Pero ito, hindi ito palagi na ganito yung ating kita sa ating native chicken. 2 weeks lang to ha. 2 linggo. Hindi ito isang buwan na kita. 2 weeks na kita itong 20,000. So ngayon naman, ito yung ating gross income in 2 weeks sa native chicken. Ngayon, dito naman isa na notebook. Magkano naman yung ating gasto sa ating manukan? Okay, pakita natin sa inyo ha. So ito naman yung ating gastos ng ating manukan. Ayan o. Yan, may mga gastos yan. Lahat yan, mga electric bill, mga pasahod natin, mga feeds, at kung ano-ano pang kailangan sa ating mga manok. So sa loob ng 14 days o 2 weeks ay gumagastos tayo ng 9,706 yung ating gastos. So suma total, yung ating gross income na 20,100 ilis natin sa ating expenses na 9,706. So matotal ay kumikita tayo ng sa loob ng 2 weeks ha, yung net profit natin sa loob ng 2 weeks ay 10,394. So ako ay nagpapatunay na proven yung ating mga sampin, mga basilan, mga native chicken natin ay talagang kumikita siya. So just imagine that sa loob lamang ng 2 linggo ay meron na tayong gross income na 20,100 at meron tayong mga 10,000 plus yung ating net income dito sa ating manukan. Sa iba na may kaya, may pera talaga, yung ganun na net profit na 10,000 sa loob lang ng 2 weeks, malaking bagay na yan sa kanila, maliit lang yan sa kanila. Pero sa amin na mga ordinaryo lang na mga farmers at medyo kapuspalad talaga na kapuspalad na mga farmers lang, yung 10,000 na profit mo sa loob ng 2 weeks ay malaking tulong na yan sa amin, malaking bagay na yan sa amin para magamit po namin sa personal at para mapa-improve pa yung aming mga native chicken. So ngayon, ilan ba ang aking mga dito, ilan na ba yung aking mga breeders dito, yung inahin lang.
sa ganun nakita natin ay meron po tayong inahin na manok dito na 34 na inahin na manok. So sa 34 na inahing manok, as long as gumagamit ka ng incubator, ay pwede kang kumita ng gross income na 20,100 at pwedeng magkaroon ng 10,000 plus na net profit sa loob ng 2 weeks. So ganun na income ay hindi yan palagi yung ganun na income kasi meron ding times na mababa din po yung ating kita. So kaya nga sabi ko sa inyo, unpredictable yung ating kita sa ating native chicken natin. So nakikita nyo siguro na halos araw-araw dito sa ating manukan ay merong mga pumupunta na dito na mga buyer. Example no, kahapon meron tayong 3 na buyer dito. May bumibili ng ating mga sisiw, may bumibili po ng mga fertile eggs. Kaya yung ginagawa ko sa aking manukan, diskarte dito. Kaya tayo pumapasok sa social media dahil para ipaalam sa ating mga tao na meron tayong ganitong klase ng mga manok. Ganun ang power ng social media. Kung wala ang social media siguro mahirapan tayo makabenta. Kasi nga yung ating mga buyer naman sa malayo. Like for example, nagbenta tayo ng fertile eggs, Pangasinan. Imagine nasa Alae Bukidnon tayo. Leyte, Bohol, nag-ship tayo dyan, Cebu, Dumaguete. Dyan po, napakalayo po na lugar. Pero naabot pa rin natin sa pag-ship ng mga fertile eggs. Tapos Batangas, pinakamalayo, nag-ship tayo ng mga sisiw. Siguro mga 5 months ago siguro, nag-ship tayo niyan. So sobrang layo na po yan. Nagkaroon tayo ng customer na ganyan dahil nga po sa sinasabi ko sa inyo ng power ng ating social media. So kahit hindi tayo marunong magsalita sa harap ng kamera, ay talagang ginagawa natin para lang ipaalam na meron po tayong mga ganitong klase ng ating mga manok para mas mabilis tayo makabenta. Kaya yung ating mga manok dito, ganyan po natin sila, binibigyan po ng mga halaga, binibigyan natin sila ng tamang pag-aalaga. Halos araw-araw ay minumonitor natin kung may mga diferensya ba o wala, kung ano po ba yung kailangan ng ating mga manok. Kasi alam nyo, yung kita kasi sa ating manukan ay nakadepende pa rin kung paano sila natin inaalagaan. Kasi kung hindi natin, wala tayong passion sa ating mga manok at hindi natin alam kung paano alagaan sila, malamang sa malamang baka puro gastos lang at wala tayong kita. So sa record na pinapakita po natin sa inyo, ay napaka-importante na meron tayong record kung magkano yung ating gross na income at ano yung ginagastos natin para malaman natin kung may kita ba talaga tayo sa ating native chicken. Kasi baka matagal na tayo, 5 years na tayo nag-alaga, 10 years na tayo nag-alaga, hindi natin nire-record yung ating gastos at kita sa ating manukan. Malay natin in 10 years, in 5 years, akala mo kumikita ka pero hindi po pala kasi wala kang record. Kaya yun ang ginagawa ko ngayon, na napaka-importante yung monitoring at saka yung pag-record ng ating kita at gastos sa ating manukan. Kasi dyan natin makikita kung ano po yung takbo ng ating manukan. Maganda ba or hindi yung takbo ng ating manukan. So sana sa video na ito ay nakakatulong po sa inyo at makakuha po kayo ng idea kung paano alagaan yung ating mga native chicken. Marami pa tayong mga tutorial dyan at proven ito sa mga nagdududa na ibang mga tao na kapag native chicken daw ay walang kita. Ako mismo ay nagpapatunay base po sa ating record natin na sa pag-alaga po ng mga native chicken ay malamang sa malamang meron po tayong kita. At alam nyo, sa iba din na mga content creator ay tinitingnan natin sila. Yung mga nag-alaga po ng mga native chicken, minsan may nabasa pa tayo doon na nako, sa native chicken wala daw talagang kita. Kasi nag-alaga sila dati, walang kita. Sila yon, hindi sila kumikita. Ang pag-alaga kasi ng native chicken, dapat may sistema ka rito. Paano ito alagaan? Dapat inaalam mo. Kasi kung wala kang sistema sa pag-alaga ng native chicken, ay malamang sa malamang wala ka talagang kikitain. Pag alam mo na hindi kumikita yung inyong native chicken,
change plan. Baka may iba pang paraan na pwede tayong kikita. So ang dami kasing mga option na, ang daming option para kumita sa native chicken. Simula itlog pa lang, sa mga fertile eggs, pwede tayong magbenta. Sa mga sisiw, pwede tayong magbenta. Kung hindi naman mabenta sa mga sisiw, pwede tayong magbenta ng mga per kilo. Tingnan natin sa paminsan-minsan kailangan nating lumabas para makita natin, mag-inquire sa mga restaurant, karinderya kung sino yung interesado na bumili sa ating mga native chicken. Kung sino yung maganda na presyo, doon tayo magbenta. So, yun ang ginagawa natin dati. Pero sa ngayon, hindi na natin yan ginagawa. Kasi alam ko sa ating sistema dito sa ating manukan ay epektibo naman siya. Kumikita naman siya base po sa ating mga record.